masalimuot na kwento ni Deborah Son, pagsikat, pagsubok, at patuloy na pakikibaka. Ang kwento ni Deborah Sun ay isang masalimuot na salaysay ng kasikatan, kontrobersya, at katatagan na sumasalamin sa maningning, ngunit mapaghamong mundo ng Philippine showbiz. Bilang isang dating aktres na nagmula sa tanyag na angkan ng mga Salvador, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kagandahan at katapangan sa pelikula noong dekada 80. Subalit sa likod ng liwanag ng kamera, ang kanyang buhay ay hinubog ng mga personal na pagsubok at mga desisyong nag-iwan ng pangmatagalang marka na siyang dahilan ng kanyang kasalukuyang panawagan para sa isang panibagong pagkakataon sa industriyang minsan niyang pinagharian. Ang kanyang paglalakbay ay isang detalyadong pag-aaral sa kalikasan ng kabantugan, kung paano ito maaaring mag-angat sa isang tao sa pinakamataas na pedestal at sa isang iglap ay maging sanhi ng kanyang pagbagsak mula sa kanyang pagiging isa sa mga hinahangaang sexy star ng kanyang panahon hanggang sa kanyang pakikipaglaban sa mga legal na usapin at kahirapan. Ang buhay ni Deborah Sun ay isang testamento sa tibay ng isang taong tumatangging sumuko sa kabila ng sunod-sunod na dagok ng tadhana. Pagsilang ng isang bituin sa dekada 80, pumasok si Deborah Sun sa industriya ng pelikulang Pilipino sa isang panahon ng malikhaing pagsabog at pagbabago. Ang huling bahagi ng dekada 70 at ang simula ng dekada 80 ay kinakitaan ng pag-usbong ng mga pelikulang mas mapangahas sa tema at pagganap. Sa ganitong kapaligiran unang nakilala si Deborah, kung saan ang kanyang angking ganda at kahandaang gumanap sa mga mapaghamong papel ay mabilis na napansin. Bagamat may mga nauna ng paglabas, ang kanyang karera ay tunay na umarangkada nang mapabilang siya sa ikonikong pelikula na Temptation Island noong 1980. Sa direksyon ni Joey Goseng-Fiao, ang pelikulang ito ay naging isang kultong klasiko na tumatak sa kamalayan ng mga manunood. Bilang isa sa mga beauty pageant contestant na natrap sa isang isla, nakasama niya ang isang dekalibreng grupo ng mga aktres tulad ni Nadina Bonnevie, Azenith Briones, Jennifer Cortez, at Bambi Arambulo, kasama ang yumaong aktor na si Alfie Anido. Ang pelikula ay hindi lamang nagpakita ng kanyang kakayahan bilang aktres, kundi nagpatibay din sa kanyang imahe bilang isa sa mga nangungunang sexy star ng henerasyon. Ang tagumpay ng Temptation Island ay nagbukas ng maraming pinto para kay Deborah. Naging mabunga ang mga sumunod na taon, kung saan sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa iba't ibang film companies. Ang kanyang filmografiya sa panahong ito ay testamento sa kanyang kasikatan at kakayahang umangkop sa iba't ibang genre, bagamat madalas siyang gumanap sa mga dramang may temang sexual. Kabilang sa mga naitala niyang pelikula, ang mga sumusunod: 1979, Divorce; 1980, Beach House, Biktima; Magno Barumbado, at Tatak Montino; 1981, Playgirl, Asal Hayop, Tatak ng Yakuza, Protecting, at Pakawalan Mo Ako; 1982, Diary of Cristina Gaston; 1984, Adultery, Sampung Ahas ni Eva, at Baby Gina. Sa bawat pelikulang ito, nag-iwan si Deborah ng isang imahe ng isang babaeng hindi natatakot na maging vulnerable, ngunit may taglay na lakas. Ang kanyang pagganap sa mga eksenang itinuturing na mapangahas noong panahong iyon ay nagbigay daan sa pagbuo ng isang matatag na bilang ng mga tagahanga at nagpatunay sa kanyang estado bilang isang lehitimong bituin sa takilya. Mga personal na hamon sa gitna ng kasikatan. Kasabay ng mabilis na pagsikat ni Deborah Sun ay ang mga hamon na karaniwang kaakibat ng buhay sa showbiz. Ang presyon ng industriya, kaakibat ng kanyang kabataan,
ay nagdulot ng mga personal na pakikibaka. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, sinasabing nalulung siya sa masamang bisyo at ipinagbabawal na gamot, isang suliraning kinaharap ng maraming personalidad sa industriya. Sa panahong ito rin nabuo ang isang makabuluhang kabanata sa kanyang personal na buhay nang magkaroon siya ng relasyon sa yumaong aktor na si Jimmy Melendez, na ama naman ng aktres na si Aiko Melendez. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang supling, si John Melendez. Sa paglipas ng panahon, sinundan ni John ang yapak ng kanyang mga magulang at pumasok din sa pag-aartista, na nagpatuloy sa legasiya ng kanilang pamilya sa industriya. Ang mga karanasang ito, ang liwanag ng tagumpay at ang dilim ng mga personal na suliranin, ay humubog sa landas na tatahakin ni Deborah sa mga susunod na taon. Ang paglisan at ang masalimuot na pagbabalik. Noong 1989, sa panahong masasabing nasa rurok pa rin ng kanyang karera, gumawa si Deborah ng isang malaking desisyon. Pinili niyang talikuran ng showbiz at manirahan sa Estados Unidos. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng puwang sa industriya, palaisipan sa kanyang mga tagahanga. Sa loob ng 15 taon, mula 1989 hanggang 2004, namuhay siya nang malayo sa ingay at intriga ng lokal na entertainment scene. Subalit ang kanyang planong bumalik sa Pilipinas noong 2004 ay naging simula ng isang panibagong at mas mabigat na pagsubok. Sa kanyang pagdating sa bansa, siya ay hinarang ng mga awtoridad sa imigrasyon. Natuklasan na mayroon siyang mga nakabinbing kaso ng estafa. Ang mga kasong ito, na hindi niya umano namalayan habang nasa Amerika, ang naging dahilan ng kanyang agarang pagkakakulong. Ang inaasahan niyang pansamantalang pagbisita ay nauwi sa mahigit 1 taong pagkakapiit. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na siya nakabalik sa Estados Unidos at ang kanyang buhay ay muling nagbago ng direksyon. Sa kabutihang palad, sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, hindi siya pinabayaan ng ilang kaibigan sa industriya. Isa sa mga tumulong sa kanya ay ang veteranang aktres na si Amalia Fuentes, na gumanap ng mahalagang papel upang siya ay makalaya. Pakikibaka. Pagkatapos ng paglaya, nang makalaya mula sa kulungan, sinubukan ni Deborah na muling buksan ang pinto sa showbiz. Umaasa siyang makakabalik sa pag-arte, ang larangang kanyang minahal at pinagkunan ng kabuhayan. Nakakuha siya ng ilang mga proyekto, ngunit hindi ito naging tuloy-tuloy. Ang insidenteng kinasangkutan niya ay nag-iwan ng marka at maraming producer umano ang nag-atubili at nabawasan ang tiwala na muling kumuha sa kanya. Ang mga limitadong oportunidad ay hindi naging sapat upang matugunan ang mga pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Ang mga sumunod na taon ay naging isang matinding pakikibaka para sa kanya. Inamin niya sa ilang panayam na may mga pagkakataon na halos gusto na niyang sumuko sa buhay. Subalit ang pagmamahal sa kanyang mga anak ang nagsilbing inspirasyon niya upang magpatuloy at lumaban. Isang panibagong dagok, ang pag-aresto noong 2019. Tila hindi pa natatapos ang mga pagsubok sa buhay ni Deborah. Noong Setyembre 8, 2019, muli siyang naging laman ng mga balita nang siya ay maaresto sa isang buy-bust operasyon na isinagawa ng mga pulis sa lungsod Quezon. Sa pagkakataong ito, kasama niyang nadakip ang kanyang anak na si Angela, kasama ang 30 pang ibang suspek. Ang mag-ina ay dinitena sa presinto at nanatili sa kulungan sa loob ng 3 buwan. Sila ay nakalaya lamang matapos makapagpiansa. Ang pangyayaring ito ay isa na namang malaking dagok sa kanyang reputasyon at personal na buhay. Gayunpaman, sa gitna ng panibagong krisis na ito, may muling nagmalasakit. Ang aktres na si Aramina ay nag-abot ng tulong sa mag-ina. Pinatira niya si Deborah at ang kanyang mga anak sa isa sa kanyang mga pag-aaring condominium unit
At paminsan-minsan ay binibigyan sila ng mga supply ng pagkain at iba pang pangangailangan. Dahil sa kabutihang ito, malaki ang pasasalamat ni Deborah kay Ara. Napabiro pa niyang binansagan bilang si Santa Ara, ang kasalukuyang kalagayan at panawagan sa kasalukuyan. Patuloy ang pakikibaka ni Deborah Soon. Siya ay hayagang nananawagan sa kanyang mga kaibigan at kakilala sa industriya, humihiling na mabigyan ng trabaho o proyekto bilang artista upang magkaroon ng disenteng pagkakakitaan. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang maitaguyod ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak na si Jam, na ayon sa kanya ay may kondisyong pangkalusugan na nangangailangan ng regular na maintenance na gamot. Ang halaga ng mga gamot na ito ay hindi niya kayang tustusan dahil sa kawalan ng sapat na kita. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin, isa pa sa kanyang mga problema ay ang estado ng kanyang green card sa Amerika. Dahil sa kanyang mga legal na issue at kakulangan sa pinansyal, hindi niya maasikaso ang mga papeles na kailangan upang maisaayos ito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nananatili ang pasasalamat ni Deborah sa mga taong hindi siya tinalikuran at patuloy na tumutulong sa kanyang pamilya. Kinikilala niya ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan at umaasang mabibigyan ng isa pang pagkakataon na bumangon at itama ang kanyang landas. Reflection sa isang buhay sa showbiz. Ang buhay ni Deborah Son ay isang makapangyarihang paalala na ang kasikatan ay panandalian at ang mga biyaya ay dapat pangalagaan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang aktres na naligaw ng landas, kundi isang salamin ng realidad na kinakaharap ng maraming tao. Ang pagharap sa mga resulta ng maling desisyon, ang bigat ng panghuhusga ng lipunan, at ang walang katapusang pag-asang makabangon muli. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang nagniningning na bituin sa pelikula hanggang sa pagiging isang ina na lumalaban para sa kanyang mga anak ay nagsisilbing isang malaking aral. Ito ay isang kuwento ng pagbagsak, ngunit higit sa lahat, ito ay isang kuwento ng hindi pagsuko, isang patunay na habang may buhay, mayroong pagkakataon para sa pagbabago at pag-asa. Ang kanyang panawagan para sa trabaho ay hindi lamang isang hiling para sa tulong pinansyal, kundi isang pakiusap para sa pagbabalik ng dignidad at ng pagkakataong muling patunayan ang kanyang sarili sa larangang minsan na niyang naging tahanan.